Ngayon, game na ho agad mga kababayan. Umpisa na po natin agad, no? Siyempre, doon po sa mga nagpapakalat ng mga fake news. Naku po, bakit biglaan kayong mga nagsisitanggalan ng inyong mga ano ha? Mga ipinagpo-post ha? At sila po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Pero siyempre ho mga kababayan, bago po yan, dumako o puntahan muna natin mga Boss Chief Amo Sir, etong impeachment ng Vice Presidente. Wala pong pinagkaiba to mga Boss Chief Amo Sir. No? Doon sa naunang impeachment na mga diskarte nila. Ano po yung sinasabi ko, Ma'am Chris Rose? Yung sinasabi ko ay dumadali sa teknikalidad, tinatry nila o sinusubukan nila na wag magdepensa o wag maipaliwanag ng Vice Presidente yung mga issue niya doon sa impeachment. Oh, mga kababayan, paulit-ulit po nating sinasabi na kung sila ay walang ginawang kasalanan, na kung sila ay kampante dito po sa mga kinakaharap nila, nako, sasagot ho. Pero bakit ganun? Simula po dati, nung unang impeachment, teknikalidad ang kanilang dinadali. Hanggang ngayon ba naman? O eto, meron 17 sugo ni Vice Presidente. Ayaw ipatuloy o ayaw matuloy yung impeachment, mga kababayan. Bakit? Mga takot, mga duwag. Palibhasa ho, mga bossing, wala silang maidedepensa talaga doon sa impeachment ng Vice Presidente. O pakinggan ho We deemed it proper to intervene to express our deep concern regarding this ongoing grave abuse of power and arbitrary exercise of powers. Nok ng putik na yun. Uulitin ko lang ho mga kababayan yung impeachment ng Vice Presidente at kung bakit po nandyan at kung bakit po may pagkilos dahil po may mga pruweba at meron pong mga ebidensya na ipinapakita no yung mga nasa prosecution. Meron pong nakita no na mga ebidensya na mismong nanggaling po sa opisina ng Vice Presidente, sa opisina ng Department of Education at isinumite sa COA. Kaya po doon nagsimula. Doon pa lang po 'yon mga bossing. Doon pa lang po 'yon sa confidential funds. Ultimo ho, oy kayo 17, 1 2 3 4 5 6 7 8, 17, no? May pagbabanta ang Vice Presidente sa ating Pangulo. Tapos sasabihin ninyo political abuse o kumbaga overpower o kung anumang etcheboreche na pinagsasasabi ninyo diyan. Bawat Pilipino, ultimo DDS, nakita kung paano nagbabanta ang Vice Presidente sa ating Pangulo, sa asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. Takot kayo na pagpapaliwanagin o magpaliwanag ang Vice Presidente? Bakit? Kasi alam nyo sasablay. Kaya ito ang ginagawa ninyo, harang na lang kayo. I-shield natin ang Vice Presidente. No? Para wag matuloy yung impeachment. Para wag matuloy yung pagdinig doon sa Senado. Kasi takot nga po, mga kababayan. At alam nating lahat na yung pagbabanta ng Vice Presidente, 2 ulit sinabi. No joke? No joke. Walang pagbibiro. Diba? Buo ang loob ng ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte Cooking yan. Anong mga buo ang loob? sa buo loob niyan. mula sa iba't ibang sektor na tulungan ang kampo ng bise na ipatigil ang nakaambang impeachment proceedings laban dito sa House of Representatives. Ano ang idadahilan ninyo? Masyadong inaabuso ang kapangyarihan? Iyon na naman. Pinupolitika na naman ang Vice Presidente? Iyon na naman. Wala na bang iba mga boss? No, halatang halata Halatang halata mga kababayan na pinagtatakpan nila yung Vice Presidente. Ako uulitin ko po. Para po sa akin, puntos ng Vice Presidente kapag ka naipaliwanag niya lahat ng issue nung impeachment. Baka pati ho ako magtanggol na sa Vice Presidente sa mga susunod na vlog ko kapag ka naidepensa niya ng maayos ang kanyang sarili. O di ho ba? Totoo naman niya. For sure, pati ho kayo. Kaya lang, lagi natin sinasabi,
wala tayong naririnig na depensa o wala tayong naririnig na pagpapaliwanag sa kanila. Sa kanilang inihaing petisyon in intervention, nais nilang makabahagi sa kaso dahil ang magiging desisyon ng Supreme Court kung hahayaan o pipigilan ang impeachment proceedings sa Kamara ay may epekto umano sa kanilang constitutional interest bilang mga Pilipino. Dagdag pa nila, At ano? Bakit? hindi mapapabagal Mukhang walang TRO, mukhang tutuloy-tuloy yung impeachment. Sabi ni Joel Q na si Reza po, sarap sumapak ng DDS. Kalma ka lang. ng kanilang intervention ang proceedings ng korte, kundi makakatulong pa umano sa SC na makakuha ng perspektibo ng publiko, lalo na at naniniwala sila na ginagamit lamang ng House Justice Committee ang kapangyarihan nito para pahinain ang kredibilidad ni VP Duterte at pigilang Sandali. Mga boss, 17. Kung sino man kayong mga hinayupa kayo na 17 kayo. Ano? Matagal nang mahina ang kredibilidad ng Vice Presidente. Simula pa lang na hindi na sumasagot yan doon sa kanyang mga issue, malabo at pabawas na ng pabawas yung mga naniniwala sa kanilang mga Duterte. No, kakaunti na nga lang. Tingnan mo yung papirma-pirma kay Tatay Digong, alaws na mga boss, di ba? Hindi na hindi na sinusuportahan. takbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. We then urge the Supreme Court to sit through this charade and Iyakan kayo kapag kayang TRO walang nangyari. uphold the Constitution. The people deserve accountability, not politically motivated witch hunts just to pin down Vice President Sara Duterte. Politically motivated. Ang laging ang nakikita ng taong bayan na namumulitika yung kampo ng mga Duterte. Ngunit para sa isang miyembro ng House Justice Panel, maituturing na panggugulo lamang ang panibagong petisyong inihain sa Korte Suprema. Totoo naman po mga kababayan Ang yayabang po nila nung na-archive na po yung unang impeachment. No, kesyo ang sinasabi nila, nako, hinihintay nga namin yan. Ready na kami magpaliwanag no? Kaso hindi na tuloy, na-archive. Kaya sa susunod na lang. Eto, pagkakataon na naman na magpaliwanag sila. Nasaan yung yabang? Wala na naman. No? Humihingi ng saklolo sa Supreme Court para ipahinto. At dahil nga siguro, hindi matutuloy o hindi maibibigay yung TRO ng Supreme Court, kaya merong 17 na sugo ni Sara para humadlang doon sa impeachment. Di ba? Ganyan sila mga kababayan. Ayaw na ayaw nilang mauumpisahan o ayaw na ayaw nilang malalabasan ng ebidensya ang Vice Presidente. Dahil po, pagka nag-umpisa na, iyan, mukhang mahirap na pumpatayin ang apoy, mga bossing. Kung eto nga po, wala pang pag-uumpisa Lusaw na sila Yung pakaya na maumpisahan pa po yan. Hindi ko nagsasayang sila ng papel Yun yung una. Kasi wala naman silang dinagdag na bago dito po sa bagay na ito. At lagpas pa ho rito, ay wala ho silang dinagdag na kahit anong punto. Sa totoo lang. So, tingin ko, Wala yan. Sumusubok lang yan. Baka makatsamba na maipahinto yung impeachment. Yan lang naman po yan, Congressman Redon No?